Samantala, nakabawi na ang karamihan sa mga apektado ng malawakang pagtagas ng langis sa karagatan ng Pola, Oriental, Mindoro. 2 taon na po yan ang nakakaraan. Tuloy pa rin naman ang pag-alalay ng national at local government sa mga mangisdang may hinaing pa rin. Yan ang ulat ni Luisa Erispe. Maaliwalas, malinis at masagana ang huli sa laot. Ganito na ang itsura ng bayan ng Pola. 2 taon makalipas ang nangyaring malawakang oil spill sa Oriental Mindoro dahil sa paglubog ng MT Princess Empress. Bagamat ground zero o lubos na naapektuhan ng oil spill, pinatunayan ng Pola na kaya nilang bumangon. At malaking tulong dito ang libu-libong mga mangingisda na nakatanggap ng claims sa tulong ng pamahalaan. Tulad ni Rico na nakatanggap ng 143,000 pesos, kaya nakabili siya ng bagong bangka, lambat, makina at nakapagpaayos pa umano ng bahay. Nawalan po kami ng kabuhayan sa laot, hindi po kami makapangisda. Malaking tulong po ang naibigay po sa amin. Sa pagsusumika po ng aming mayor, lahat po halos ng mga mangisda po dito sa bayan ng Pola ay mabigyan po ng tulong. Ayon sa Department of Justice, 80% na ang nakatanggap ng claims o tinatayang nasa 32,000 na individual. Karamihan ay mangingisda, pero meron ding mula sa tourism sector at nagbebenta ng mga isda. Pinakamalaking nakuha naman ay aabot sa 700,000 pesos. Pero meron pa rin namang umaalma dahil masyado naman anyang maliit ang nakuha nilang pera. Unfair naman po para sa amin dahil yung iba po ang lalaki, mahigit isang 200,000 po, ganun sila. Kami po, konti lang. Kami po lahat ng taga-palengke po ay merong 6,000, meron pong 7,000, meron pong 10,000 lang po. Parang hindi namin matanggap, sir, dahil unfair naman para sa amin po yung ganung kaliit lang na bigay po sa amin. Ang laki ng nalugi po sa amin dati noon. Tiniyak naman ng LGU ng Pola, tutulungan nila ang mga ito na makipag-usap sa International Oil Pollution Compensation. Hindi siguro nila napansin sino yung dapat mas malaki, sino yung mas maliit, sino yung fisher folks na naman daragat, yung mga nandun araw-araw at nagninisid. Dapat na-check mabuti to. Kaya maraming nagreklamo na bakit ganito, bakit ganyan. Day 1 pa lang, tinayuan ko na to. Sauli ko pa ba hindi tayuan? Kahit naman ang DOJ, tutulong din para sa posibleng reassessment. Pakiusap lang nila magsumite ng tamang requirements sa IOPC. Hindi pare-parehas kasi ng sitwasyon ng bawat isa eh. May mga iba na talagang naipakita nila na ganito yung kinikita nila at dahil sa oil spill hindi sila nakapaglayag, hindi sila nakalabas. Kung may pangangailangan, nandyan lang naman kami. Kailangan lang magtulungan tayo at sana intindihan natin yung proseso. Isipin nyo lamang ho na ang ating gobyerno ay nasa likod ninyo para maghabol. Ayon naman sa DOJ, sa 2026, posibleng umabot sa 40,000 ang makatanggap ng claims. Samantala, bukod sa paglaban sa makukuhang tulong ng mga mangingisda, nilalaban din ngayon ang Pola na ipagbawal naman ang mga illegal na tankers na sangkot sa paihi system sa kanilang karagatan. Ito kasi ang karaniwang nagdudulot ng oil spill sa mga baybayin. Pakiusap lang nila sa pamahalaan, tulungan sila sa pagsulong na puksain ang illegal na gawain. Matagal ng problema ng national issue to eh. So sila yung mag-solve dapat. Kami bilang punong bayan, susuporta kami kung anong direktiba ng national na dapat tigilan na to. Dapat huminto na sila. Kasi illegalista yan eh. Dapat kami ang nagsasuffer, hindi naman sila eh. Yung malalaki negosyantes, magsasuffer ba sila? Kumikita sila eh. Pero kaming nandito sa baba, paano kami? Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.